natay i-request karon sa atong mga igsuon diha sa Roman Catholic nga denomination. Okay, if uyon sila ani nga request. Okay, simple ra ni ring request mga igsuon. Akong request is kung pwede, kung kinsa ninyo diha ang pwede mo discuss sa kining inyong dogma nga nagaingon nga membership of the church is necessary for all men for salvation. Okay, i-discuss na ninyo o baka kining inyong giingon nga outside of the church there is no salvation. Okay, i-discuss unsay kanang gibot pasabot ana, unsay mean ana, unsay explanation ana sa church. Okay, i-relate pud ni siya sa inyong pagtulon-an diha sa kining CCC 841. Okay, CCC 841, i-relate na ninyo ang outside of the church there is no salvation. I-relate ninyo sa CCC 841 nga kining church's relationship with the Muslims. Okay, unsay relationship with the Muslims aning Roman Catholic Church. Okay? Sa kining ecumenism, okay, there's unity nga gitawag, di ba? I-relate na siya sa ecumenism nga gi-initiate karon especially sa inyong gitawag nga Pope. Diba? And then lastly, remember ko, lastly, i-relate pud ni siya sa gisulti ni Francis nga usa sa mga gitawag nga Pope diya sa Roman Catholic nga denomination. I-relate ni siya sa unsay iyang gisulti nga nagaingon, all religions are paths to God. Okay? So unsay gibut pasabot ana, how are you going to relate kining inyong dogma, kining inyong CCC 841 ngadto sa ecumenism ngadto sa gisulti ni Francis nga nagaingon all religions are paths to God. Diba? And then mas nindot if tagaan ninyo og kining biblical basis. What has the Bible have to say? What does the Bible have to say about these things? Okay, di mo pud ka makaingon nga wala man ni sa Bible, wala ni masulat kay klaro man na nga gihisgutan na diha sa sacred scriptures. Okay, so naagi na sa sacred scriptures. So unsay masulti ninyo ana? Biblical basis tagaan ninyo, di ba? But if you think nga ang kining atong gihisgutan karon, if you think nga wala ni hisguti or wala ni mahasulat diha sa sacred scriptures, then pag-provide og reason nga nang wala diha, o baka asa nimo nakuha? Asa ni nakuha ni Pope? Asa ning kaning sa inyong CCC 841, sa inyong outside of the church there is no salvation, asa nagikuha if it's not biblical, di ba? So mayon kag oral tradition, then ihatag imong explanation, ihatag imong reasons, di ba? So again, pwede mo maghimo og video mong igsuon, isip tubag ani nga video or isip tubag ani nga request. Okay, mag-live ba mo? Pwede. Okay, para matanaw na nato. Anya, remember mga igsuon nga kani ato mga igsuon diha sa Roman Catholic nga denomination. Remember nga if mag-discuss mo ani, make sure nga knowledgeable mo, or meaning aduna mo'y nahibalan, not necessary nga pare mo, or it's not a requirement, okay, basta lang aduna mo'y knowledge ani, di ba? Kay basin makaingon mo nga or mas nindot para ma-explain og tarong, di ba? Ma-explain yung tarong kung unsa gyud ang mga pagtulunan nga gitudlo diha sa inyong denomination. Okay? Kay basin ba og moingon dayon nga na misinterpret ni kuan, na understood ni Dave kay sayo piyang na understanding about ani, diba? So that's why make sure if mag-discuss mo ani, kinahanglan knowledgeable mo, dili na kinahanglan nga aduna ba mo'y authority, okay, sakay nahaom ang inyong gisulti, nahaom ang inyong explanation sa pagtulunan nga gidala sa
Roman Catholic nga denomination. So mao lang na mga igsoon. Pwede nga CFD ba ka or pwede nga katekista ba ka? Pwede mas nindot if pare. Okay, para mas ma-explain jud og tarong. So dapat very thorough ang inyong explanation ana. Okay? Remember mga igsoon nga muhatag pug ko og kining komentaryo base sa inyong tubag. Muhatag ko commentary, muhatag ko questions. Okay? So, make sure nga itag ko ninyo sa inyong video or sa inyong live, itag ko ninyo kay para matagaan na to commentary. Dili ko ka promise nga makasulod ko sa inyong live kay matulog man ko og buntag, trabaho ko gabi. Okay, so mangita ra ko og time para modalikyat sa inyong kini mga videos. Okay, so mangita ra ko time ana para matanaw. So make sure nga itag ko ninyo para makahatag ko og komentaryo. Okay, so maghulat ko mga igsoon. Okay. So, thank you sa tawag ining girace niya nga concern may tungod sa ato ang pagtuong Katolika. Pero ang problema manggod ani mga sir og mga ma'am kay kung magisgot tag mga butang ilabi na kanang mga lalom nga mga isgutanan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana kanang mga naa sa gawa sa simbahang Katolika di gyud nakasabot. Nang dili man sila kasabot kay wala man kanila ang kahayag sa pagtuo. O kabalot ako kinsay nagbuta nila aron dili sila makasabot sa mga pagtuo nga gitudlo ni Kristo diha sa iyahang gitawag og iglesia. So mo na nga normal lamang siguro nga kung tawag ana maghatag tag reaksyon or pagpasabot mahitungod anang imuhang mga concerns kini mga concerns niya nga gipang labay din hinato. So mag-expect ko nga di jud ka kasabot. Nganong di man kasabot tungod sa hinungdan nga wala you're outside the church. And at the same time, yun, mahimo lang tawag ining kung i-present nato ang doktrina sa Iglesia Katolika Apostolika Romana kumpara lang sa imo. So ang mahitabo ni ana is yun, mahimong useless. Ngano man kay ang mga simple mga points ilabi na kanang mga interpretation sa nakasulat sa balaang kasulatan. So dili man gani halos magkaapas. How much more og magisgot og mga dogmatic teaching simbahang Katolika. And remember, kanang gitakil nga extra ecclesiam nulla salus. Outside the church, there is no salvation. Usa ka na dogmatic proclamation and dogmatic declaration sa simbahang Katolika o kana nga teaching dili gyud na malubag. O dili mahitabo nga tawag ining ang usa ka CCC or usa ka catechism or usa ka opinion sa Santo Papa makabungkag ni anang maong gitawag og dogma ha. Ngano man kay ang dogma ang definition simbahang Katolika Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kumingon tag dogma divinely revealed truth na. So buti pasabot why si bisan kinsa nga makasupak og makaguba ni ana bisan pag Santo Papa. Pero for the sake of your concern and at the same time sa mga Katoliko nga tawag ining sa karon pud nga panahon na mga nagkadaiya nga gitawag pangunahuna bahin ni ining maong butanga. So ato na lang ipaklaro. Dili na lang para sa imuha kundi para sa mga Katoliko. Pero gamiton gihapon nako ang imuhang tawag inang argumento kin argumento na nining atong higala sa iyahang pag-raise ani nga question kay para at least na atay guide unsaon nato siya gitawag og pagpasabot. So karon ang iyang argumento ingon pa niya dapat na ay biblical basis. Remember na nga ang simbahang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana dili ta pariha sa mga dili Katoliko nga sola scriptura. Magbisaya lang una ko mga sira kay Bisaya manggod ang nag-question eh. so, yon. So, ang simbahang Katolika dili sama sa ubang mga sekta kanang giingon nimo nga mga denomination sige angin pa nimo ang simbahang Katolika nga denominasyon dili oy ngano man kay ang denominations manggod gikan na sa tawag in buak na nga gikan sa pinaka-main kon buak siya ba kumbaga kung ato ang tawag ini nga sundon ang secular nga definition pero ang simbahang Katolika dili siya denomination kung dili usa gyud siya ka religion kay ang Christianity ang apelyido ni Romano Katolikong Iglesia. Ngano man kay for the first 1,500 years there is only one Christian church nga ang giila. O kanang one Christian church that it is referring or it was referring to the Roman Catholic Church. Ngano man kay kana nga panahon wala pa may sulpot ana nga panahon.
Wala pa may mga born agoy anang panahon, wala pa may tawag ini mga protestante anang panahon na. And at the same time, sa kanapod nga panahon, pag moingon og church, pag moingon og Church of Christ, again, referring lamang kana sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, og walay labot ang mga ningsulpot lang ni abtong 16 kasiglo hangtod sa ika-21 kasiglo. So mo nang ato ang ipaklaro. So dili ta sula eskriptura. Ang ato ang gitawag og pagtuo na gasandig ta ang ato ang gibasihan kanang giingon nato or kanang terminong ginagamit sa Iglesia Katolika kanang pulong depositum fidei. Ang depositum fidei na adin na ang Biblia o ang tradisyon sa pagtuo. Kanang Biblia o tradisyon sa pagtuo sa mata sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, pantay na sila. Walay labaw ana nila. Ang Biblia, ang Biblia kung sa kuan pa bang dili siya ang tawag ini labaw nga mo confirm sa tradisyon. No, dili na mao. Kung dili pantay ang iyang degree. Managsama ang iyang degree ngano man kay same man siya nga pulong sa Dios. Ang kalainan lang kay sa Biblia nasulat kadtong tawag anang sa tradisyon wala masubat. So ingon ana mo nang giingon na San Pablo 2 Timothy chapter 2 verse 15 nga hupti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong, so katong gitawag og oral teachings, and at the same time pinaagi pod sa gitawag og sulat. Og kana nga oral teachings gi-preserve na sa mga fathers kaniadto ilahang gisulat. Mao nang naay mga writings ang mga apostolic fathers. Muna ang simbahang Katolika, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, pag mag-declare og dogma, maghimo or maghatag og tawag ining formula nagasandigid na scripture and apostolic traditions based sa gitudlo sa mga fathers na ila pong nadawat from the apostles. So ingon ana ato alang iklaro gamay kaysa ako ang nasabtan mura og kini mga migo nato nga mga laing sekta mga sir mga ma'am ang ilang pagtuo ipakaon sa tuwa no dili na pwede ngano man kay kanang ilang pagtuo makahilo man god. Makahilo ba? So dili ato pwede kaunon. So ang ato kay pagtuo man nila ang ato ang pagtuo man nato ang ilahang gipangutana, so normal nga ato ang i-explain ang ato ang pagtuo. Based sa Biblia og tradisyon sa gitawag og pagtuo. So karon, asa man nagabase ang simbahang Katolika sa iyang dogma? Siyang dogma nga nag-ingon nga outside the church there is no salvation. Actually, na-declare na siya nga dogma ni adtong Fourth Lateran Council mga around 1215 AD. Muna ato ang timan-an mga sir ha. Na-declare na nga dogma ni adtong Fourth Lateran Council around 1215 AD. Gisundan pa na sa Council of Florence ni atong 1438-1445. And at the same time naapay mga declaration ang mga Santo Papa kani adto Pope Boniface and Pope Innocent, Pope Boniface VIII o si Papa Innocente concerning of the teaching that outside the church there is no salvation. So pag mag-declare ang simbahang Katolika og dogma, wala nagpasabot nga nag-imbento siya teaching kung dili iyahang gi-reaffirm ang teachings nga gitudlo na sa apostol daan. Gitudlo na sa mga apostol daan from the 1st century AD. Explicitly katong tawag anang by written and by tradition. Okay, so karon unsa man ang ato ang tawag ining basis biblically concerning anang outside the church there is no salvation. Number 1, usa lang gyud kabuok tinuod, di ba? Og kana nga tinuod mo na si Kristo. St. John chapter 14 verse 6 ingon pa sa atong Ginoong Kristo, I am the way, the truth and the life. Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Then ang Acts of the Apostles chapter 4 verse 12, walay laing kaluwasan nga madawat nato. Gawas lamang sa kaluwasan nga gihatag nato sa ato ang Ginoong Kristo. So buti pasabot ang salvation naggikan didto sa ato ang Ginoong Kristo. Unya kining Kristo nagtukod og iyang simbahan. Muna nga to ang mabasa sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Nga niingon siya nga to is Pietros et soperhang Petram edificabo ecclesia meam et porte enferinon prevalibont adversus iam. Sultihan ko ikaw Pedro ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan og bisan gani ang ganghaan sa impyerno dili gayod makabuntog niini. So buti pasabot sa dihang gitukod ni Kristo ang iyang iglesia, kanang iglesia iyang gitukod may connection dito niya. Dili lang ka simple connection lang nga mura og tawag ining kuan lang kanang bitong nag-ila lang ro. No.
Dili kung dili ang connection niya mystical connection. Mo bitaw ingon sa San Pablo, Ephesians chapter 5 verse 23, ingon pa si San Pablo, kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, maingon nga si Kristo mao yung ulo sa simbahan ug siya mismo ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. So buot ipasabot, ang Kristo ug ang simbahan dili na magbuwag, kay mystically united ang Kristo ug ang simbahan. Mo bitaw ko nato ang basahon ang buhat sa mga apostoles, kapitulo 9 bersikulo 4. Unsa may giingon ni tawag ni Kristo kang Saulo, Saulo nganong gilutos mo ako? Ngutana si San Pablo, si Saulo, kinsa man ka Ginoo? Ningon si Kristo, ako si Jesus nga imong gilutos. Naabtan ba ni San Pablo si Kristo? Wala. Kinsa man ang gilutos ni San Pablo, ang katong tawagan ng mga magtotoo ni Kristo. So buot ipasabot, mystically connected si Kristo sa iyahang gitawag og simbahan. Mao nang dili man nagbulag. So mao na meaning kanang giingon ni Kristo sa St. John chapter 10 verse 9, ang mosulod nako maluwas. Mo na ingon niya. So kung ato ang gamiton ng atong sentido komon, ang ato ang common sense, pag dili ka mosulod niya, impas ka gyud. Ngano man kinaaman sa iyang kaluwasan. Di ba? Nya ingon po si Kristo, ingon po ni Christ po mismo, ingon siya, St. John chapter 15 verse 6, ang dili magpabilin kanako, may sama sa usa ka sanga putlon ibalibag malaya hangtod ni dauban. So buot ipasabot ka ng word nga kanako din ha, ang meaning niya mystical. Muna ang mga apostol kaniadto, kabalo sila nga naa sila pundok, si bisan kinsa nga makadaot sa ilang pundok, ilahang itiwalag. For example, Galatians chapter 1 verse 8. O sa may giingon ni San Pablo, bisan gani kami usa ka anghel magtudlog magwalig ebanghelyo nga lahi sa among giwalay ipatunglo. St. Matthew chapter 18. Kung imuhang tawag yung tan-awon kadtong kung may makasala. Kung may makasala sa iyang isig katawo, pagdalag usa duha ka saksi, pag di pa mo tuo, dad-a sa iglesia o di mo tuo sa iglesia, tanggalon. Isipon ng obrador sa buhis. So buot ipasabot, pag oras nga dili ka mosulod or mo kontra ka, di ka mosunod sa mistikong lawas ni Kristo, you are outside the church and you are outside of Christ. Wa kay kalabutan ni Kristo. So karon, ang purpose sa Ginoo, ang objective sa Ginoo nganong gibuhat niya ni ang tanan, kanang 1 Timothy chapter 2 verse 4. Nga kay buot sa Dios ang tanang tao maluwas og masayod sa kamatuoran. Objectively, ang salvation para sa tanang tao. Pero dili tanang tao maluwas, ngano man kay dili man ang tanan midawat niya. Kay kung mudawat ta kan Kristo, dawaton pud nato ang iyang simbahan. Kay again, ang simbahan nga iyang lawas mystically united sa ulo nga mao si Ginoong Jesucristo. So mao na ang gingon nga ang membership sa simbahang Katolika importante. Ngano man kay kung dili ka magpa-member niini, you are outside of Christ. Gawas ka sa atuang Ginoong Jesucristo. Dili ka makaambit sa grasya ni Kristo, nga naman gawas man ka sa iyahang gitawag og lawas. So mo na ang biblical basis concerning of that teaching that outside the church there is no salvation. Mao na ni adtong 1215 AD, 215, nakita sa simbahang Katolika nga naay mga schismatics nga tawag nagatubo niya pagkahuman dili na mutuo sa hierarkiya. So mao na nga gideklara sa Iglesia Katolika ang dogma, buti pasabot ang pag-reaffirm na anamandaan gitudlo namandaan ang pag-reaffirm sa gitawag og tudlo sa mga apostol o sa mga father sa simbahang Katolika by way of oral ilang na-receive na gitawag og oral traditions. So ilang gideklara nga outside the church, there is no salvation. Ano man, from the apostles, biblically speaking, pagkahuman after the apostles, nangamati ang mga apostoles, Saint Irenaeus, Bishop of Lyons, si Origen, Saint Cyprian, ilang gitudlo nga outside of the church, there is no salvation. Kung asa ang Kristo, na ang simbahan, kung asa ang simbahan, na ang grasyang Kristo. So ingon ana ang tawag ining hitabo. So ni adtong 1215 AD gidogma sa Iglesia Katolika Apostolika Romana that outside the church there is no salvation. Ang ingon din that the universal church of the faithful is one outside of which none is saved.
gawas aning maong gitawag og simbahan na dili ka maluwas. Ato na lang basahon ni kining Dinsinger 430. So ako ang i-establish daan mga sir ha ang tudlo sa Iglesia Katolika concerning aning kining teaching nato, kaning dogma sa simbahan Katolika nga gawas aning simbahan na di gyud ka maluwas. Yeah. One indeed is the universal church of the faithful, outside which no one at all is saved. So gawas aning simbahan na dili gyud ka maluwas. And remember, pag mag-declare og dogma ang simbahan Katolika, invoke din ha katong giingon ni Kristo sa Matthew chapter 16 verse 19, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. Invoke po din na katong giingon ni Kristo, ang namati ninyo namati nako, ug namati sa nagpadala kanako, ang dili mamati kaninyo wa namati nako, ug wa namati sa nagpadala kanako. Buot ipasabot, namulong ang Kristo, pinaagi ni anang maong konsilyo ang gipanguluhan sa Santo Papa that outside of his church walay gitawag og kaluwasan. Og di lang kay kana sa tawag ining Council of Florence 1438-1445. Okay, ato andalan ni pong kuanon. Unahon na to ang unang sangtam. Okay, Dinsinger 468. Ato ang basahon mga sir ha. Gusto lang nako ni tawag aning klaruhon ba? O niya. Papal bull ni, dogmatic bull nga unang sangtam nga gideklara ni aptong November 18, 1302. Okay, ni adin basahon nato. Okay. With faith urging us, we are forced to believe and to hold the one holy Catholic Church and that apostolic, and we firmly believe and simply confess this church outside which there is no salvation nor remission of sin. Nga naman, kinaabot din ang grasyang Kristo. Ngunang way pagkabasiluan sa laki na ang grasya eh. Wala sa laing sekta, kaya kini nga panahon na pamayla ang sektaan ng gawas ani. Kinigawas, nagsugod ang Protestantismo mga around the 1517. Nga kining deklarasyon ni Pope Boniface D8 1294-1303, ang Council of Fourth Lateran Council o Lateran Council 4 ni adtong 1215 AD. So abi Protestante ani giklaro simbang Katolika, paggawas kiini aning simbahan na dili ka maluwas. Mo ni karon Council of Florence 1438-1445 duol na ang mga Protestante. Yeah. Dinsinger 714. Okay, ato na pong tawag ining basahon. O niya. Mo ni kanang stricto ba nga panudlo sa Iglesia Katolika. It firmly believes, professes and proclaims that those not living within the Catholic Church, not only pagans but also Jews and heretics and schismatics, cannot become participants in eternal life. Di ka maluwas, but will depart into everlasting fire which was prepared by the devil and his angels. So kapag dili ka sakop anang simbahan na maimpyerno kagyod kauban sa gitawag og mga demonyo. So mo ni usapan pa ba gitudlo nandaan sa Biblia, gitudlo sa mga fathers based sa tradisyon sa pagtuo, then after on that yun gideklara simbahan Katolika nga kay gitudlo man ni sa una mo ning ato ang huptan ron nga dapat dili mabali ning gitawag og pagtulon-ana. And at the same time again, pag mamulong ang simbahan Katolika through a dogmatic council o ilabi na gamiton sa Santo Papa ang iyang authority to bind and to loose, so therefore ang Dios mo'y namulong ana. So namulong ang Dios pinaagi sa Santo Papa mga konsilyo, Fourth Lateran Council, Council of Florence, sa Papal Bull unang sangtam. Outside of this church there is no salvation. Pero na ang exemption. Ang exemption kadtong mga tao nga naa sa tawag anang grievous ignorance. Naa sa grabing pagka-ignorante, pagka-inosente, wa masayod sa simbahan ni Kristo. Nga mao ni simbahan ni Kristo nga pagkahuman nagbuhat og kinarong, nagbuhat og makasantusong buhat at ubangan sa Dios.
mo na exempted sila nga naman kay naa may gitawag og spiritual membership through sa ilahang desire. And even si St. Thomas Aquinas miuyon ana. Through sa ilahang desire, kaya wa may nakatudlo nila, ayon, exempted sila anang outside the church, there is no salvation. Exempted sila. Pero pareha sa imo kasabay apelyido ani. Kining ato ang direksyonan karon kabalo naman ka. Labi na karon kung madunggan nimo ni or matan-awan nimo ni ako ang tawag ining video. Di naka-subject adto katong innocent pagka-ignorante. Nganuman kay kabalo naman ka na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao nang iglesia gitukod ni Kristo na anay naka-inform sa inyo ha. Na kining Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ni ang iglesyang gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. So therefore, dili na maaplikar ninyo katong gitawag og grievous ignorance and innocence. Dili na. So subject na mo atong outside the church, there is no salvation. Gawas aning simbahana, dili ka maluwas. Karon, unsa may tawag ining nahitabo? Karon, naa naman, nisulti naman ang Ginoong Dios pinaagi sa konsilyo og mga Santo Papa. So pakon ba sa Dios ang iyang kagalingon sa umaabot nga panahon? Dili. According to Pope Pius IX sa iyang Dogmatic Constitution on Catholic Faith, Dinsinger 1797. Sa may giingon dinhi. Mga sir, mga ma'am. Santo Papa gyapon ang ato ang tawag ining gamiton. 1797. Sa may giingon dinhi na 97. God cannot deny himself, nor ever contradict truth with truth. So buot ipasabot, kung unsay pangunahon na sa Dios kani adto di gyud na niya pwedeng siya ra po'y mulubag. No. Dili pwedeng siya ra pud ang tawag ining mo kontra. No. So namulong na ang Dios pinaagi sa konsilyo sa Laterano, pinaagi sa konsilyo sa Florence, pinaagi sa bull ni Pope Boniface VIII that outside the church there is no salvation. So si bisang kinsa nga mo kontra ni ini, way kagahom sa paglubag anang tudloa. Nga naman, divinely revealed truth man kana. Yun. Karon, naa si Grace nga tawag ining katong CCC 841 concerning the Muslims. Katong relation with the church with the Muslims, di ba? So unsa may tawag anang kuan nimo ana? Unsa may reaction nimo ana? Kanang CCC 841 dili na makalabaw sa dogmatic declaration sa Florence ug sa Fourth Lateran Council. Dili na makalabaw. Mo prevail ang declaration sa Council, sa Fourth Lateran Council and Council of Florence ug katong Bull Unam Sanctam. Dili na makalabaw. Nganuman, kay ang esensya sa CCC 841 mo kontra sa kanang desisyon sa Council of Florence. Kung saan naging mo sa Council of Florence, ato ang tawag ining basahon pagbalik. 714. Okay. Ato ang basahon. Mo kontra man siya. 714. Okay. Ako ang basahon mga sir ha. And katong tawag ining mga liberal o mga modernista, pwede po ni counter. 714. O sa may giingon din balik ko na ko, it firmly believes, professes, and proclaims that those not living within the Catholic Church, not only pagans, gina-consider man sa mata sa Iglesia Katolika nga ang mga Mohammedans, they are pagans. Okay? Not only pagans, but also Jews, ang mga Hudyo. And heretics, mga hereges, and schismatics cannot become participants in eternal life but will depart into everlasting fire which was prepared for the devil and his angels. So buti pasabot, yes, ang kaluwasan para sa tanan, pero ang problema, dili ang tanan ni dawat ni anang maong kaluwasan. Dili ang tanan ni dawat sa maong gitawag ng kaluwasan. So again, ang CCC 841, dili niya matabakan or dili siya makalabaw sa deklarasyon sa duha ka konsilyo o kadtong Papal Bull Unam Sanctam sa declaration sa Santo Papa dogmatically and infallibly. Di magyud to masayop. Di gyud to masayop. Ang problema og masabtan ba ni sa ato ang amigo ning ako ang gipangyawit. Yang ngano man kay una-una Biblia lang man ang una-una ani nila. Okay, ato nang kuan. Ato nang iatawag anang i-set aside ni ilang pangunahon na ang point ato dinhi
is ato ang itudlo kung sa ato ang pagtuo. Karon. So, ang CCC 841 dili makalabaw sa dogma sa Iglesia Katolika. And at the same time, ang mga quotations CCC 841 gi-quote nila sa tawag ining Pastoral Council. Pastoral Council nga tawag ang Second Vatican Council. Ang Pastoral Council di man makalabaw sa Dogmatic Council. And always ginasulti sa tawag ang Dogmatic Council sa Second Vatican Council nga tawag ining kuan kining always sila nagasunod kung sa deklarasyon sa mga previous councils, di ba? Wala daw sila ni supak. So karon, so ang 841 ambot saon nila na tawag ang pagsabot pero sa ato ang mga mata ang lintis ng pagtuo ng tug-an. Kanang moong gitawag pulunga is subject siya dito sa dogmatic declaration sa Florence sa Fourth Lateran Council and at the same time sa Bull Unam Sanctam. Yan. Okay. So, number two point. Mga sir na mga ma'am. Katong giingon ni Pope Francis. Katong giingon ni Pope Francis. Unsa may giingon ni Pope Francis nga all religions are a path to God. Question. Tudlo ba to sa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Dili. Karon, dogma ba to sa Iglesia Katolika giproklama sa Santo Papa? Dili. Opinyon to sa Santo Papa nga kontra sa dogma sa Iglesia Katolika. Ay, masayop din ng Santo Papa, sir. Ay, dili mangud sa Dios. Ang Santo Papa nato mga sir mga mamo ani ato ang ibutang sa tungod huna. Dili sa Dios aron dili siya masayop. Masayop siya. Ato ang basahon. Ang Catechism Explained ato ang tawag ining ato ang basahon mga sir ha. Gusto lang nako nga tawag ining ato ang patalinghugan ni mga sir mga ma'am ha. Kay ang uban magud nagtuo sila mo gani pangunahon na sa mga protestante. Kung mo kay Santo Papa ang nisulti, therefore tudlo sa Iglesia Katolika. No. Dili nato matanggal ang tawag ining ang personal sa Santo Papa sa iyang pagka-Santo Papa. No, di nato na matanggal. So naay panahon nga tawag anang mukuan siya, mo explain siya, mo pasabot siya nga isip usa ka individual theologian. Wala niya gigamit, wala niya tawag anang gi-invoke ang iyang authority as Santo Padre. Okay, karon. So unsa may giingon din ako ang asa na ba to? Ako man tong 239 dere 400 naman noon ko. 239. Okay, niya din okay. The Catechism Explained, an exhaustive explanation of the Catholic religion by Spirago Clark, a practical manual for use the preacher, the catechist, the teachers, and the family. So kini nga tawag ini nga libro. Okay. Sige ngon din It would, however, page 239, it would, however, be quite wrong to assert that the Pope is infallible in all things. So mali nga maghuna-huna ta nga ang Santo Papa dili siya masayop sa tanang panahon. No, dili. Nga naman, for he is a man. Dili sa Diyos, tao ra siya pareha nato. And can make mistakes. Makahimo og sayop as other men in writing sa iyang pagsulat, sa iyang pagsulti speaking, etc. Yan. Makahimo pud siyag sala. Atong sumpayan. He can also commit sin as other men. And unhappily, some of the popes led very scandalous lives. Muna kitang mga Katoliko, katong tawag ini mga ultramontanist nga mga defensor Katoliko, pagbasa mo sa kasaysayan sa Iglesia Katolika nga daghang mga Santo Papang badlungon. Pero wa nagpasabot nga di na sila Santo Papa kay badlungon sila. Wa nagpasabot nga tawag ining namatay ang simbahan Katolika kay badlungon sila. No. Normal gyud na ang simbahan Katolika nga naay mga badlungon, even ang pangulo sa Santa Iglesia, San Pedro gani. Pinakaunang Santo Papa to, giinang Kristo nga pahawas tanas. Di ba? Kanang St. Matthew chapter 16 verse 22. Nga naman kay ang mga Santo Papa, basta mo istorya sa personally o ang opinion nila, yan ay panahon ng ilang opinion, dili mo in line dito sa katuyuan ni Kristo, di gina pwede madawat. Muna niingon San Roberto Bellarmino, pag manudlo sila og butang kontra sa pagtuo, naatay katungod nga mo tawag anang mo musupak or dili mo dawat. Karon, ang sulti Santo Papa nga ni Pope Francis nga all religions are a path to God.
supak na sa dogma sa Iglesia Katolika that outside the church there is no salvation. Nganuman kay nahulog na ang pagtuo okay lang makaluwas po dito ilang mga Diyos-Diyos. Sa gawa simbahan Katolika, nahulog nga daghan ang tinuod. Nga sa ato ang pagtuong Katolika, usa lang kabuok tinuod. Di ba? Sa pagtuo sa Iglesia Katolika, usa lang kabuok tinuod, dili tagang tinuod. O ang usa kabuok tinuod si Kristo ra. So kanang mga pagtuo outside simbahan Katolika, di na makaluwas nila, di na makaadto sa Dios nganuman kinanudlo silang mga butang supak sa tinuod nga Dios. So pero opinion to sa Santo Papa. Opinion to niya. O niya pagkauman mo bitaw nga daghan kaayong mga dogmatist nga ning alma sa kana nga statement. Nya naa sila mga gipagawas karon nga wrong translations daw to, pero agtong actual katong impromptu nga translation naa man gyud ingon man gyud nga ang tanang religion is ang tanang religion is a path to God. So sa mata sa dugmas pagtuo di na kinahanglan mo gamit pa mga theological, philosophical, no, literally explicit ang gisulti sa dugma sa Iglesia Katolika. Kanya kadto pod nga pagtudlo wala ni nagkuan nitong sa tupa nga nagamit sa mga theological terms. Kung dili iya gitong tawag inang opinion, siguro gusto niyang tawag anang kanang sana kanang kanang murag bitaw i-appease niya ba sa bana kanang iyahang gusto nga murag tawag anang iya bitaw kanang kung sa tuwa pa murag ulog-ulogan niya kumbaga ba. Pero ang problema dito kay na-compromise ang faith. Na-kompromiso ang pagtuo. So sa simbahan Katolika, mudawat ug muuyon ta sa Santo Papa kung ang gitudlo sa Santo Papa inline sa ato ang pagtuong Katolika. Yan. Karon, unsa may tinuod nga ecumenism? Kay ingon man niya katong sa tawagan ng ecumenism. Unsa may tinuod nga ecumenism sumala sa pangunahuna sa Iglesia Katolika? Ang tinuod nga ecumenism na ay katuyuan for conversion. I-convert ang tao nga naman kay dapat ma-convert ng mga tauhan na para maluwas. Kay ang purpose sa simbahan Katolika, sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, to save souls. Luwason ang mga kalag. Mo ni purpose simbahan Katolika. O dinha nga purpose, mo dinha nga objective, subject ang Santo Papa diha. Mo bitaw ang function sa Santo Papa to defend the truth, to preserve the truth, and to transmit the truth. Mo na ang iyahang tawag ining mandate kumbaga. So ang kamatuoran gusto sa Dios maluwas ang tanan. So kana ba pag-ingon nga kana po yung religion or air path to God? O, tawag anang inline ba to sa intention ni Kristo to convert them? No. Kay magtuo tong mga bataa, magtuo tong mga batan o nagtuo sila nga okay na yung sa among religion kay paadto gihapon di ay na sa Dios, mahulog ang mga impierno. So mo na tong giingon nga ang atong Santo Papa ato ang iampo. Ato ang iampo. So ang dogma of infallibility na gihapon wala lang gi-invoke ni Pope Francis. Nga naman kay istorya siya as individual theologian. Opinion to niya ba kumbaga? Dili to tudlo sa Iglesia Katolika. So ang ato ang gistoryahan tudlo sa Iglesia Katolika, dili tudlo ni Pope Francis. Yan. So unta na klaro mga sir mga ma'am, itaas-taas akong explanation na. Unta tawag ining naklaro ang tawag ining kining nga isyu mga sir mga ma'am, and yon ang atong tuuhan katong gidawat atong pagtuo. Dili ka ng mga bag-ong mga inimbento karon nga pagtuo kay daghan na kay mga inimbento karon daghan na kay mga inimbento karon ang ato ang tawag anang faith, ang ato ang misa, daghan na kayo puro na imbento na mo nang kinahanglan tang magbantay. Bantayan nato ato ang pagtuo nga naman kay kung di ta magbantay sa pagtuo kini nga panahon karon according sa mahal nga Birheng Maria mo na ni ang tawag ining final assault sa yawa nato karon mo nang kung pwede bantayan nato, and at the same time ato ang hibaw-on ng atong pagtuo nga naman kay kining ato ang pagtuo mao ni makabit-bit nato sa kaluwasan kay kabalo man tag-asang grasya, kabalo man tag-asang tinuod. So ingon ana mga sir mga ma'am. So hopefully madunggan niya ang ato ang tawag ining reaction, and syempre kay pagtuong Katolika man na. So kung naa siya tawag ini mga komentaryo or opinion lang gihapon na niya.
Di ba? Dili na tudlo sa Iglesia Katolika. Ngayon, gikwasyon tudlo sa Iglesia Katolika. And yun, na natay biblical basis, naatay tawag ining kining traditional basis katong sa mga fathers, pagkahuman naatay dogmatical basis. So ako ang gi-present karon sa inyo ha, tanan. Naara na ninyo motuo mo og tawag ining dili. Basta akong gisulti ang tinuod.